So, ibig sabihin mula pagkabata hanggang sa magkaanak kayo, talagang bulag na. Opo. Ay, yung asawa niyo po? Wala na, namatay na bago Matay na. So, dalawa lang kayo dito. dalawa. Yes po. Sobrang hirap po talaga pag pinagsasabay po yung pag-aaral tsaka pagtrabaho po. Kailangan ko pong magtrabaho every Saturday or kapag wala pong pasok para makapag-aral. Pinagdaan, paano mo i-manage na sabi ni Sir Dens kasi nag-aaral ka tapos nagtatrabaho tapos inaalagaan mo pa si nanay? So ako natrabaho doon po sa beach. Tapos yung sahod ko din po doon is 250 pesos. A day? Yes po. Kasi every Saturday lang din po. Every kasi Saturday. Tapos yung 250 po na yun, kailangan ko po siyang tipirin sa isang linggo. Siya na lang po yung nag-iisang magulang ko. Siya din po yung inspirasyon ko sa pag-aaral, kaya po gusto ko pong makapagtapos kasi. So ayun mga kababayan, mga kabarangay, isang mapagpalang hapon, tanghali po sa inyong lahat mga kababayan. Ang Team Daddy Frankie ay nandito po ngayon sa Anda, Pangasinan, Barangay na Magbagan. Tama, sir? Tama po. Ayun. At syempre ito po ay bayan sinilangan ni Sam Motovlog mga kababayan. Siya po yung nagdala dito sa Team Daddy Frankie. Ayan, kaya shoutout po sa family ni Sam. At sa araw na ito mga kababayan, sa aming paglibot-libot, nakita natin at nakilala natin ang mga vlogger ng Anda. At ito, nandito rin si Sir. Pangalan, sir? Sir Dens. Sir Dens, mga kababayan. At salamat kasi mayroon siyang inilalapit sa atin na isang nanay na bulag. Kaya naman agad-agad pinuntahan ng team. At pasalamat ako kasi pasalamat ako sa mainit na pagtanggap ng mga vloggers dito sa Anda. So, Sir Dens, bakit mo nailapit sa Team Daddy Frankie ang mag-inang ito? Kasi actually, kumbaga parang sila na lang yung kumbaga sila na lang yung nabubuhay, yung bata kasi yung estudyante natin, working student siya. And then yung nanay niya bulag. So kumbaga nandun na sa bata yung kumbaga siya na yung bumubuhay sa kanila. Kaya na So hindi pa parang, siya nakatapos, pero ginagawa niya yung lahat ng magagawa niya para sa pamilya nila. Yun. So, ayun mga kababayan, samahan nyo kami ni Sir Dens para malaman natin ang kwento ng buhay ng mag-inang ito, lalong-lalo na dun sa bata na gustong-gusto niya mga pagtapos ng pag-aaral. Pero ayon nga po kay Sir Dens is pinipilit niya. Pero sa hirap ng buhay, so puntahan natin baka kung ano pwedeng itulong natin sa pamilyang ito mga kababayan. Let's go! Tara, sir! Hello po, magandang hapon. Ayan. Magandang hapon, ma'am. Magandang hapon. Nay, magandang hapon po. Magandang hapon din. Kumusta po kayo? Opo, nag-iisa sa Sa bahay lang. sa bahay lang. Sa bahay lang. Ayan. Nay, bago ang lahat, Nay, magpapakilala po ako. Ako po si Daddy Frankie. Ayan, mga charity vlogger po kami. Ayan, at kaya po kami nandito dahil nilapit po kayo ng kapwa ko vlogger na si Sir Dens. Ayan, kaya pwede po bang makausap kayo, Nay? Pwede namin kayong magambala. Ano kan, Ineng? Ano kan ni Nanay? Ano po, bunso po niya. Bunsong anak. Okay. Nay, Ineng, may video ako. Nagbibideo ako. Gaya na sinabi ko kasi mga charity vlogger kami. Okay lang po ba na i-upload namin ang video ito? Yes po. Okay lang. Sige, salamat. So, kanino ko idikit yung mic? Dito, pagtabihin ko na. Nay, dikit ko lang yung mic, ha? Ang sayo, pisilin mo yung dikit mo lang dito. Yun, thank you. Dito ako. Para maganda. Ano pangalan ng nanay mo? Priscilla Kiawit po. Priscilla po. Priscilla Kiawit. Tapos ikaw? Princess Joy po. Ilang taon ka na? 17 pa lang po. 17 pa lang. Ilang taon nanay? 58? 58 po. 58 ka nanay? Opo. Ano nangyari sa mata ni nanay? Hindi ko po alam dahil bata pa ako noon. Kanang 2 taon lang ako. 2 years old pa lang? Nung
ano yung mata ko. Para daw na sore eyes. Tapos, Nagganito na. Baka napabayan o hindi, hindi ko alam. hindi nyo na pa-check up yan, Nay, sa doktor noon? Hindi ko po alam sa mga magulang ko po. Pero nung nagdalaga ka na, so ibig sabihin mula pagkabata hanggang sa magkaanak kayo, talagang bulag na. Opo. Hindi nyo na rin pinadoktor. Hindi, nung ipakita ng asawa ko po sa espesyalista, hindi na raw pwede po dahil na na yung mga ugat sa sa mata. So, kumusta naman ang buhay nyo dito? Mahirap po. Mahirap po. Lalo na sa katulad namin na kami na lang dalawa. At kayong dalawa na lang dito. Ilan po ba anak ni nanay? 4 sila. Pero may asawa na sila. May asawa na. Ay, yung asawa nyo po, Wala na, namatay na. namatay na. So, dalawa lang kayo dito. Dalawa. Yes po. So, ikaw 17 years old. Yes po. Ayun mga kababayan, ayon po kay Sir Dens, nag-aaral. Anong grade ka? Grade 12 na po. Okay. So, kumusta naman ang buhay dito? Pwede bang malaman gaano ba kahirap ang buhay dito? Paano kayo nabubuhay kung dalawa na lang kayo? Sobrang hirap po talaga lalo na pag pinagsasabay po yung pag-aaral tsaka pagtatrabaho po. Ano po, kailangan ko pong magtrabaho every Saturday or kapag wala pong pasok para makapag-aral. Bakit? Wala na bang sumusuporta sa inyo? Meron naman po yung panganay. Panganay, kaya lang mahirap din sila. Ang pangasawa niya. Saka malayo na sa Isabela sila. Ano yung pangalan mo, anak? Princess po. Princess Joy. Princess. So nagtatrabaho ka. Yes po. Gaano kahirap yung pinagdaanan? Paano mo i-manage na sabi ni Sir Dens kasi nag-aaral ka tapos nagtatrabaho tapos inaalagaan mo pa si nanay? Pwede ba ikwento mo sa akin kung paano yung routine ng buhay mo dito? Nung 2019 po kasi namatay si tatay. Then, nung 2020 po, kinuha po kami ni ate sa Isabela. Trinay po namin yung buhay doon pero hindi po kasi sanay kaya bumalik din po kami dito sa Pangasinan. Tapos, so ayun po, sinimulan ko na pong magtrabaho para po makapag-aral din po. Tapos, yung una ko pong work noon is maglaba po doon sa medyo kamag-anak din po namin. Every Saturday din po yon. Yung sahod ko po doon is 300 pesos. Pinagkakasya ko po sa isang buong linggo. For allowance and daily needs po namin dito sa bahay. Tapos, nung natanggal po ako doon sa trabaho. Parang may pinalit pong bago. Then, yung pinagtatabuhan ko po ngayon is, nanay po siya ng kaibigan ko po sa school. Tinutulungan po nila kami. Tapos, nirecommend niya din po na ganun nga po, pwede po siyang ipasok ako na trabaho doon po sa beach. Tapos, yung sahod ko din po doon is 250 pesos. A day? Yes po, kasi every Saturday lang din po. Every kasi Saturday. Lunes to Biyernes po is nasa school po ako. Then, Saturday po, nandun din sa church po sa linggo. Tapos, yung 250 po na yun, kailangan ko po siyang tipirin sa isang linggo. Yung 100 pesos po, napupunta po sa allowance ko. Yun na po yung pinagkakasya ko for 1 week po. Para sa pag-aaral mo? Yes po. Tapos malayo ba school mo dito? Doon po, din sa Tondo. Ano yun, nilalakad mo lang? May service po na bike. May bike. Binigay lang din po yun sa akin. Nagbabike ka? Yes po. Napakabait mo naman. So, syempre sa 250 pesos, no? Tapos budget nyo pa mag-ina. Yes po. Paano nagbibigay din yung amo niya ng mga bigas namin, ganyan. Yes po. binibigyan kayong bigas? Tinutulungan din naman po kami. Bakit ganun ka kapursige? Bakit
Buti, no? Nagpupursige ka, tapos buti hindi mo iniiwan yung nanay mo. Hindi po. Mahal ko po. Tsaka, siya na lang po yung nag-iisang magulang ko. Siya din po yung inspirasyon ko sa pag-aaral. Kaya po, gusto ko pong makapagtapos kasi pangarap niya pong yung may angat ko po siya sa hirap. Kaya po, gusto ko din makapagtapos para yung pong mabili po yung mga gusto niya, ganun po. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko mga kababayan, kahit ako naiiyak, naluluha dahil nararamdaman ko sa batang ito. Nakikita ko rin kung gaano kahirap yung dinadanas nila rito. Ngayon pa lang mga kababayan, nasisilip, nakikita ko na yung loob ng bahay nila. Walang kagamit-gamit. Makikita ninyo yung flooring nila. Ano bang pangarap mo sa buhay, Ining? Simple lang naman po. Gusto ko lang naman pong maging isang guro po. Pero hindi po sure kung makakapag-college pa po. Kasi sa hirap din po ng buhay. Nay, si nanay naman. Lapit ka dun kay nanay. Okay po. Ayan. Nay, okay ka lang yan? Opo. Napakabait ng anak nyo po. Napakaswerte nyo kasi kahit anong hirap, hindi niya kayo iniiwan. Ano masasabi nyo po sa anak nyo, Nay? Pasalamat nga po, anak, dahil kahit hindi niya ako iniiwan. Kahit kung minsan napapagalitan ko siya, nasisermonan. Opo. Umiiyak si nanay mga kababayan. Dahil dalawa lang talaga kayo dito. Yes po. Kahit naman po, yung mga kapitbahay din po namin, mga kamag-anak din po namin, kaya medyo natutulungan din po kami minsan pag mayroon din po sila. Halos magkakamag-anak din po, kaya kailangan din magtulungan. Opo. Kaya wag ka lang mawawala ng pag-asa. Wag mong iisipin na hindi mo kaya. Yes po. Yung pag-aaral kasi, yan ang simula ng para magkaroon ka ng magandang trabaho, ano? So, kahit anong mangyari, wag na wag kang susuko. Lagi kang magpipray, manalig ka lagi. Ihilingin mo lahat kay God, magtrabaho ka, pilitin mo. Kasi pag gusto talaga may paraan. Tapos, Yes po. wish ko rin na makapagtapos ka at matulungan mo ang iyong ina. Tama yung ginagawa mo. Ang tagumpay nating mga anak ay magsisimula yan sa pagmamahal natin sa ating mga magulang, no? Kasi kahit ano man ang marating natin, kung ano man ang sitwasyon ng magiging kapalaran natin ay hindi magiging maganda kung hindi natin mamahalin ang magulang natin. Kaya wag na wag kang magbabago, ano? Yes po. So, anong masasabi mo kay nanay? Siyempre, minsan napapagalitan ka niya. Isipin mo lang lagi na mahal kita, tapos lahat ng mga sakripisyo at paghihirap ko para yan sa'yo kasi mahal ko siya. Bakit kanya napapagalitan minsan? Minsan po, laging nagsiselfone, ganun po. Tas minsan, tinatamad na din po kasi minsan pagod din po kasi. Napapagod ka rin. Napapagod ka. Kasi pagdating sa galing trabaho, tapos dito, ikaw na naman. Yes po. Hindi talaga rin nakapagtrabaho si nanay. Nakakalaba din po. Naglalaba ka. Oo. Nakaluto. Pero mag-iigib siya. Basta may tubig naman. Malayo pa ang igiban. Yes. Malapit din po. Diyan lang po sa baba. Balon. Sa balon. Yun lang, tutulong ko sa kanya. Magluto, maglaba. Yun na lang magagawa ni nanay. Sa bahay lang. Sinong gumawa ng bahay ninyo? Yung asawa ko pa nun. Yung asawa niyo pa noon. Kaya yan. Bago siya, kasi, Anong trabaho ng asawa niyo noon nung nabubuhay pa? wala din po, nakikiupa.
din lang sa Racket-racket din po. bakit ka. Mm. May magtanim, nakikitanim. Basta laban lang, huwag kang mawala ng pag-asa. Yan lagi kong sinasabi. Tingnan nyo mga kababayan, pasilip mo yung bahay nila. Kung gaano kahirap. May ilaw. Anak, samahan mo ko. Okay. Man, Ito po yung kwarto. Doon. Ito. Dito lang. Okay. So, dito ang kwarto mo. Kami na pong dalawa dito. Magkasama kayo. Yan, tignan yung mga kababayan, lupa na sira-sira na talaga dahil sa kahirapan ng buhay, no? Ilang taon na kayo nakatira dito ever since dito ka na rin pinanganak? Yes po. Tsaka napakalayo ng ng nilakad namin mga kababayan bago makarating dito. Araw-araw nilalakad mo yan. Nilalakad po. Tapos, pag pupunta po ng school, magbabike po. Ilang minutes din. 30 minutes siguro, sir. Magbabike. Yes po. Buti na pagkakasya mo yung 250 pagkain ninyo. Thank you, Lord. Paano ginagawa mo? Po, thank you, Lord, pa din po sa paggabay po sa amin. Parang napaka-imposible po ng 250 for 1 week, pero nakakaya naman po. Kasi yung 100 pesos po for baon po, yun, pambili na lang po yun ng ulam, wala na pong recess, ganun po. Hindi ka na nagbe-break time sa Hindi. school. Pang lunch ko na po yun. Pang lunch na, wala na. Wala. Nakakaiyak mga kababayan. No? Nakakaawa yung batang ito. Ramdam niya. Pero alam mo, tawag nito, wag kang susuko. Yung mga paghihirap mo ngayon, pag nakapagtapos ka, malay mo, di ba? Pag naging teacher ka na, diretso lang sa goal, hindi habang buhay ganyan. Tandaan mo yan. No? Balang araw sisikat din yung araw para sa'yo. No? Nararamdaman ko yung mga kababayan, napakahirap. Pero ang pinaka-importante dyan, pag-pray mo na sana hindi kayo magkasakit mag-ina. Yes po. Kasi napakahirap kasi. Yes po. Hirap na yung buhay, tapos magkasakit pa. Kaya ikaw, ingatan mo rin yung sarili mo. Tara, balikan natin yung mama mo. yung bike mo. Doon sa beach. Ano ba yan? Umiiyak ako. Paalam ko kayo pinag-iwan. Siya ka nagsabi. Mga kababayan, kanina ang saya namin kasi birthday ni Kuya Sam. Once again, Sam, happy birthday. Pero nung nakilala ko tong batang ito, talagang napaiyak ako. So, ano pangalan mo ulit? Princess po. Princess, may ibibigay akong kaunting tulong pinansyal. Pakaingatan mo at sana makatulong, no? Wish ko na sana makapagtapos ka ng pag-aaral para magabayan mo ang iyong ina. Makita ng iyong ina na magtagumpay ka para may ahon mo rin sila sa hirap. Basta lagi mo lang tatandaan, hindi kailanman pababayaan ni God. Ano man yung hirap na dinadaanan ninyong mag-ina, alam ni God na kaya mong lusutan yan. No? Maaring binigyan ka ni God ngayon ng mahirap na parte ng buhay mo ay hindi para pahirapan ka. Inire-ready ka niya para pag dumating na yung mga biyaya na para sa iyo is mapag-ingatan mo. Kasi hindi na po pwedeng nagsisimula tayo lagi sa masaya. No? Kailangan ano man ang magiging tagumpay natin ay pinaghihirapan, no? Yes. So, meron akong bigay sa iyo 10,000. Sana makatulong sa iyo. Thank you so much po. Thank you so much, sir. Malaking tulong po para sa pag-aaral ko at sa araw-araw na pangangailangan po namin ni nanay. May bigas ba kayo dyan? Konti na daw po yan. May bigas ako sa sasakyan, mga kababayan. May dala kaming bigas. Pero hindi namin madala kasi hindi namin alam kung gaano kalayo kaya nasa labas, no? So,
kung paano pwede kong ibigay yung isang sako sa inyo. May mautusan sana tayo magbuhat, napakalayo, no? Paano yun, pag namimili kayo, bit-bit talaga mula rito? Yes po. Sige. Pag minsan po, sumasabay po sa pinsan pag pumupunta po siya nagbibili sa bayan. Malayo po kasi yung bayan mula dito, sir. Oo. No? Nay, okay ka lang dyan? Happy si nanay? Malaking tulong po kasi. Oo. Ano masasabi mo ta nakatanggap ka ng biyaya galing kay God? Thank you, Lord, pa din po kasi may mga tao po siyang ginagamit para tulungan po kami ni nanay. Kaya praying po na yung mga taong tumutulong din po sa amin is i-bless niya din po para may mga maraming tao pa po silang matulungan. Kagaya po ninyo, sir. Oo. Maraming salamat. Basta lagi lang tayong magpapasalamat sa mga biyaya at blessing na darating sa atin. Unahin natin lagi ang Panginoon. Yes po. Tuwing umaga, payo ko lang sa iyo kapatid ha, pag gising mo sa umaga, lagi ka lang tatawag kay God, lagi kang magpapasalamat na nagigising tayo sa umaga. No? Yes po. At syempre sa mga kababayan natin, lagi lang tayong marunong makisama, maging masipag, lagi ka lang mapagpakumbaba. Yes. No? Pag nagawa mo yan, hindi malayo, makakamtan mo lahat ng mga pangarap mo sa buhay. No? So, ayan. At syempre, mga kababayan, magpapasalamat din tayo kay Sir Dens, unang-una rin, na vlogger na nilapit niya kayo sa amin. Sir, thank you so much, sir. No? Maraming salamat. Hindi namin malalaman ang mag-inang ito. Hindi namin matutuntun kung hindi rin dahil sa inyo. Kaya thank you so much. No? Thank you po. Kaya mga kababayan ko, lalong-lalo na dito sa Anda, Pangasinan, maraming salamat po at nagawi po ang Team Daddy Frankie dito. At syempre sa aking mga sponsor, sa aking mga team, lalong-lalo na kay Sam na nagdala rin sa akin sa lugar na ito, nagpapasalamat po ako. No? Sa Team Rise Above, maraming salamat din po sa inyong walang sawang pagsuporta kay Daddy Frankie. At syempre sa aking asawa na si Aling Rochelle na always nakasuporta saan man ako nakarating. Thank you so much, honey. Lagi kang nakasuporta sa aking ginagawa. Yan. Once again po, Daddy Frankie po from Pangasinan, anak ng Pangasinan. Wala na po masyadong masabi mga kababayan dahil medyo naiiyak po ako. Yan, maraming salamat. Yan, mag-thank you tayo sa mga followers natin. Thank you so much po sa pagsuporta po kay Daddy Frankie po. Sana po i-bless din po tayong lahat. Yan. Thank you so much po. Thank you. Thank you so much. Ingat tayo.